Most gracious Heavenly Father, Lord, narito muli ang iyong lingkod. Nasa likuran ng pulpito ito, Panginoon, ang hihingi ng iyong gabay at tulong, Lord, na naway ang iyong salita ang siyang manaig ngayon sa umagang ito. May pangaral ng maayos, Lord, ng walang labis at walang kulang. Itago mo po ako, Panginoon, muli sa iyong likuran, nang sa gayon, kayo po ang makita at hindi po ako. Ganun din po, Panginoon, hinihiling namin sa inyo ang patnubay at gabay sa aming mga pastor na naki-attend po, Panginoon, ng isang gawain sa parte ng Pangasinan, Lord. Gabayan mo po sila kung kayo nawa po, Panginoon, ang magdagdag sa material na bagay at ganoon din po, Panginoon, sa spiritual. Gawin mo po silang ilaw, Lord, sa nakapaligid po sa kanila. Ganoon din po, Panginoon, ang aming mga kapatiran na hindi nakadalo dahil sa kanilang karamdaman. Hinihiling po namin sa iyong pangalan, Lord, na kayo po ang magpagaling sa kanila. Hipuin mo po sila, Panginoon, nang sa ganoon ay maramdaman nila or ma-receive nila ang fullness ng iyong kapangyarihan. Panginoon, muli. At ang bawat isa, hinihiling po rin po, Panginoon, na i-bless mo po ang bawat isa sa amin. At ganoon din po, Panginoon, ang mga ginamit mo, Lord, simula sa instrumento. Ganoon din po ang mga maliliit na bata na sila po ang susunod na mga henerasyon, Panginoon. At ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Sa mapagkalang araw, mga kapatid. Amen. Tayo po ay kukunti sa umagang ito. Dahil ang mahal natin pastor ay nakiatend ang church anniversary doon sa parte ng Pangasinan. At si Sister Happy naman hindi naka-attend kasi namamagay yung mata niya dahil sa sore eyes. Gusto niyang sumama, sabi ko wag na muna kasi alam niyo ng sore eyes nakakahawa. Ang una kasing ng sore eyes yung maliit namin, si Charmel, pero sa ano lang, yung saglit lang, parang mild lang. Pero kinabukasan okay na siya, pero yung nanay naman niya yung grabe. Halos hindi niya maimulat yung mata niya, tsaka mahapdi. Amen. Alam ko ang Panginoon siyang nagbibigay ng kagalingan sa kanila. Amen. At kay Brother John, hindi ko alam kung kaso, no? Alam niyo, ang kaaway talaga gumagawa siya ng paraan, no? Para hindi makapagpuri. Yan, marami siyang ginagamit na mga paraan, no? O kahadlangan, hinahadlangan niya mga nobya, no? Unang-una yan, karamdaman na yan. Isa rin yan ng mga kanyang ginagamit. Pangalawa, yung trabaho, no? Lalo na pag hindi ka pinayagan ng boss mo, wala kang magagawa, no? At ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon at muli, binigyan niya ako ng pagkakataon upang tumayo sa likod ng pulpit ito upang ibahagi ang kanyang salita. Amen. Tayo po'y dadako sa teksto at pag-usapan sa umagang ito. Next, bubuksan po natin ang ating Biblia sa unang Thessalonica, 1 Thessalonians. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 17. Sabi niya po dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17, sabi niya, "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we never be with the Lord." Pagpalain po ang kanyang salita. Amen. At maaari na po tayo makaupo. Praise the Lord. Pag-usapan po natin sa umaga ito is yung pinamagatang the rapture of the church. Amen. Ito po yung tumapatungkol sa rapture. Amen. Sayang lamang at hindi nakatin ang ating ibang mga kapatid, lalo na yung mga hindi pa talagang nakakaalam, no? Sa kapahayagan, kasi sa rapture na ito may kapahayagan po dito mga kapatid, no? Sa rapture na ito, mayroong question dito. Is it a pre-tribulation? Kung sinabing pre, before. Or is it a post-tribulation? No? Matutunghayan po natin yan sa habang tayo, mapag-uusapan po natin yan. Dadako po tayo sa
katanungan yan. At hayaan po natin Biblia mismo ang sasagot sa katanungan yan. Amen? Ang rapture, ano nga ba ang rapture? No? Ito ay nagmula sa Latin or sa Greek word na nakalimutan ko yung sorry, hindi ko na-search ng mabuti. Pero sa Latin, ito ay pumapatungkol sa ruptus, na ibig sabihin sa English, kung tatranslate sa English, rapture, ang kahulugan nito is yung caught up. Katulad ng nabasa natin, no? Dito sa verse 17. To caught up, or sa Tagalog, pag-agaw, paitaas. Amen? Sa Bible, mga kapatid, hindi po natin mababasa ang salitang rapture. No? Yung mga denomination dyan na mahilig ng letra por letra. Na, sabi niya, wala ka namang mababasang rapture dyan. Yung salitang rapture mismo. No? Pero, sabi niya rito, mismong si kapatid na Brother William Marion Branham, aminado din siya na wala kang talaga mababasang rapture. Yung salita, yung salitang rapture mismo, nakasulat sa Biblia. No? Pero, may mga verses sa Bible na pumapatungkol sa rapture. No? Ito yung pumapahulugan. No? Isa na dito yung binasa nating scripture sa verse 17, sabi niya, bride who raised from the dead, sabi niya dito, then which we are alive shall remain be caught up. Ito po yung pumapatungkol dyan, no? Pag-agaw, no? Caught up, paitaas, no? Isang halimbawa na dito mga kapatid, ito yung ginamit nating verse, no? Yung binasa natin na ito, na scriptures. Ito ay pumapatungkol sa rapture. Napakaliwanag naman po, no? Hindi nga lang sinabing rapture, pero yung kahulugan niya ay nakapaloob po doon. No? Huwag po tayong ma-confuse. No? Kasi ang bride, binigyan po yan ng kapahayagan. No? Isang halimbawa na rin dito ay yung nabuhay si Kristo. No? Nabuhay si Kristo sa mga patay at siya'y pumaitaas, no? Sa kalangitan. Kung saan po natin mababasa yan? Ano po natin, paki-flash nga po sa Acts chapter 1 verse 9 to 11. Atin pong basahin doon. Isa po ito sa mga halimbawa. Marami pong halimbawa ang Bible tungkol sa rapture. Pero pipiliin po natin para masundan po natin. Amen? Sabi niya rito, and we had spoken these things while they beheld. He was taken up. O yan po. Taken up, in quote up, is the same. And a cloud received him. O see? And a cloud. Tasan po ang cloud? Siyempre nasa itaas. Wala naman pong cloud sa ibaba. Kung nasa ibaba ang cloud, hindi po cloud ang tawag dyan. Fog. No? Sabi niya, and a cloud received him out of their sight. Verse 10, and while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in a white apparel. No? 11, which also said, ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus which is taken up from you in heaven shall so come in like manner as ye have seen go into heaven. Sabi niya, siya ay kung nakita niyo siyang paparating, pumaitaas, ganun din na makikita niyo siyang bababa mula sa bababa siya sa lupa mula sa kalangitan. Amen? Sa nabasa po natin yan lang pong halimbawa ng rapture. No? Pero marami pa po yan, pero pinili ko lang po para maunawaan po natin. Si Jesucristo na mismo ang nagbigay ng example ng rapture, katulad ng ating nabasa na from the dead, He rises. No? Katulad ng nabasa natin sa 1 Thessalonians, di ba? Nang mga nangamatay kay Kristo, ito, tandaan niyo po ito, yung verse na ito, yung 1 Thessalonians chapter 4. Kasi may, ano po dyan, may hiwaga dyan, may revelation, no? Para sa mga nobya. Amen? For the dead, He rises and taken up from heaven. Ito si Kristo mismo. Ito yung sinasabi ko kanina na isang example. No? Ngayon, alam na natin kung sino-sino ang makakasama sa rapture. Baka meron pa po dito hindi nakakaalam. No? Ito po yung sa pag-aagaw. No? May mga makakasama po sa rapture kung sino-sino. Ang sabi po ni Brother Branham sa kanyang message na question and answer, may nagtanong kasi sa kanya patungkol sa mga makakasama sa rapture, no? Kung sino-sino. Sabi niya dito, will only those who have the baptism of the Holy Ghost. Sabi po niya doon.
Ano po natin para masundan po ninyo, no? Sabi niya, ito yung question, will only those who have the baptism of the Holy Ghost be in the rapture of the church, or will all believers be indicated? Yun po yung tanong. Sabi niya, lahat ba? Sabi niya, yun lamang po ba may baptism ng Holy Ghost ang makakapunta, or lahat ng believers? Pag sinabi kasing believers, marami pong klaseng believers. Ayon sa pag-aaral o pagtuturo, no? Nating napag-aralan for the previous preaching, no? Sabi ni Brother Branham, sa tanong na yon, sabi niya, ang sagot niya, we haven't got time to justify that. But, brother, only the Holy Ghost bride will be in the rapture. Oh, paliwanag kong sinabi niya, only the bride. No? Kasi maraming klase, katulad sinabi ko, maraming klase ng believers. No? Meron yung true believers, make believers, unbelievers. No? Maraming klase ng mananampalataya, sabi niya. The others won't be lost. Look, who's going to judge the earth? St. Daniel said, I saw him come to the Ancient of Time, and he came with 10,000 times 10,000 of his saints. Is that right? The rapture, the church had gone on, then they come down, and the judgment was set. And the books were open. Is that right? Ito yung sinasabi niyang book. Ito po yung walang iba kundi ang Biblia na nabuksan po sa atin. No? Huwag po tayong ma-confuse na yung book na ito. Kasi ang book na nabuksan ito, katulad po na nababasa natin sa Revelation, it is the Bible. Yung kanyang ebanghelyo mismo. No? And the books were open. Is that right? And another book was open. Ito, may isa pang librong nabuksan. Ano pong libro ito? Sabi nga, which was the book of life. No? The sanctified believer that had received the Holy Ghost. No? Amen? Ang message ni Brother Branham na ito ay nakabatay din po sa Biblia. Yes. Hindi niya lamang po ito preach lang sa kanyang mismong kaalaman. Nakabatay po sa Biblia. No? Katulad po ng nakabatay po yan sa the parable of the 10 virgins. No? Huwag po natin kalimutan din ang parable na yon kasi mahalaga po ang parable of the 10 virgins. Sa 10 virgins na yan, ito pong 10 virgins, which is the 5 wise and the 5 foolish. No? Na mababasa po natin sa Matthew chapter 25. Doon dito mababasa natin na may 10 birhen, sabi nga dito. There are 10 virgins, which are 5 of them are wise, and 5 are foolish, no? At dito, mababasa natin, ano po yung dala-dala ng mga virgins na ito? Pag sinabi kasi natin virgins, they are banal. No? Banal, mga purity, no? Mga malinis, dalisay. No? Ano po yung dala-dala nila? Kung nabasa po natin yun at naalala natin yung parabola, they are holding a lamp. No? Lamp. O yung lampara. No? Or yung ilawan. No? Ang 5, may dalang ilawan at may sapat na langis. Yung 5 naman, may dalang ilawan pero konti ang langis. No? Kaya tinawag silang foolish. Kung gusto niyo pong balikan, basahin niyo lang po sa Matthew 25 po yun. No? Dito, pinapakita sa parabolang ito, no? Mga kapatid, ito ay kahit believer ka, kung hindi ka man filled with the Holy Ghost, ay maiiwan ka pa rin. No? Sa rapture o sa caught up. Katulad kanina, no, nasabi natin sa parabolang ito, no? Yung lampara, meron pong symbolic po yan. Hawak nila. Which is, ang lampara po, sumisimbolo sa yung Bible. Yung salita ng Panginoon. Yun po yung dala-dala ng 10 virgin po na yon. Pumapatupod po sa Biblia ang lampara at ano naman po yung langis na kanilang dala. Ito po yung Holy Ghost. Holy Spirit. No? Na yung 5, puspos ng Espiritu Santo ng Panginoon, batay sa kanyang salita na hawak nila, which is the Bible, at yung 5 naman ay kulang. Kulang saan? Sa Holy Ghost. Yung Holy Ghost na yun, which is the revelation, kapahayagan. Kasi lahat naman ng sekta, no, denomination, may mga hawak na Bible.
No? Even sa atin, may hawak-hawak tayong Bible. Pero kulang na kulang sa kapahayagan. No? Sabi niya rito, lamp without oil is churches with Bible but don't have a proper revelation of the Word. No? Kasama na rito yung denominations. Kasi ito pong pinag-aralan natin is parang review na lang po ito, no? Sa mga previous. Kasi meron talaga yung rapture is a special event lang po yan na para sa bride. Although may masisave pa rin, pero hindi na po sila kasama sa rapture. No? Makakarating din po tayo mamaya doon. Sabi niya ito, only the true bride will be in the rapture. Ito po lang nasabi natin kanina. Kasi mindset ng ibang believers, no? Ganito yan. Kahit hindi na ako makasama sa rapture. Di ba? Di ba, makakarating pa rin naman ako sa kaharian ng Diyos. No? Yung mga pabanjing-banjing, denominations, through, hindi lang sa denomination, even sa end time, meron pong ganyan. No? May mga meron sa end time na nga, lumabas pa. Kasi nga, kulang sila sa kapahayagan. No? Sa Holy Ghost, kulang sila ng langis. Katulad din po ito yung na-share ko noon, patungkol sa kasalang naganap. Kasalang naganap, if you remember, kung sino-sino yung mga present sa wedding day. No? Siyempre, ang pinaka-importante dyan, special guest dyan, yung pinaka-main character dyan is the bride and groom. Di ba? Yung iba na lang, audience. Di ba? Yung mga audience na po yan, nandyan din po yung mga, kabilang po dyan yung mga denominations. No? Yung mga denominations na gumawa ng kabutihan, no? Gumawa sila ng sinunod nila ang pinamuhay din naman nila ang salita, yung preaching ng kanilang sekta, no? Pero nga lang kulang sila sa kapahayagan, katulad nga ng nasabi ko kanina. Makikita natin dito na kahit sa end time, katulad sinabi ko, kahit matagal, sabi niya, kahit matagal ka na sa pananampalataya, pero kung hindi mo pa hindi mo ito na ipamuhay yung salita ng Panginoon, at kung hindi rin nakikita si Kristo sa iyo, no? May iiwan ka pa rin sa rapture, kapatid. Yun po yung masakit doon, no? Kaya sa atin po, sa pananampalataya, hindi po patagalan yan. It is how you live the Word of God. Kung paano mo po ito ipamuhay, no? Kung paano nakikita nila si Kristo sa iyo. Kaya ang bawat bride dapat nakikita o na-express ang Panginoong Hesukristo sa atin. Sa ating pamumuhay, sa ating pananalita, sa ating pamamit, lahat, sa ating lifestyle. No? Pero kung mananampalataya ka, iba ang nakikita na sa iyo, there's something wrong. Sabi nga nila, kung ano yung nasa inside, it must be expressed outside. No? Kailangan itong maihayag o makita, no? Para malaman kung talagang naipapamuhay mo ang salita ng Panginoon. May dala kang lampara, no? Pero kulang na kulang naman ito sa langis. Okay. Isang message ulit ni Brother Branham na a super sign. I hope na makita nyo rin na nagbabasa rin kayo ng spoken word kasi minsan, sabi ko nga, maraming umaagaw ng atensyon lalo na sa trabaho, no? Lalo na minsan sa akin, hindi ako lalo na pag talagang kasi permanent na moving guard ako, kailangan mo makikot. Minsan, pag panggabi ako, ito, nakakaano rin naman ako, nakaka-browse rin ako. Pero pag umaga ako, grabe yung trabaho. Amen? Sabi na rito, sa message ni Brother Branham na a super sign, if it's not germatized, it will not come up. Sabi niya sa kanyang message. I don't care how many times you join churches, how many denominations you belong to. Sabi na rito, sabi ni Brother Branham, kung ito ay hindi na germatized o yung germatized means yung na fertile, no? Kasi kung ito pinapatungkol ito sa binhi, kung nabasa niyo po ito yung message na pinapatungkol, if that's germatized, ito yung binhi, no? Kung hindi po ito fertile, sabi niya, it will not come up, no? I don't care how many times you join church. Yung join church, sabi niya, kung papalit-palit ka, kung nakailang churches ka na. How many denominations you belong to? Kung kasali ka sa denominations, no, ng mga malalaking simbahan.
mga INC, NCGI, kay Kibuloy, no? Sabi niya, I don't care how many times you join church, how many denominations you belong to, unless that life of yours is germatized by the Holy Spirit. Walang kabuluhan kahit nakasama ka o kasali ka sa naglalakihang mga simbahan, mga kilalang simbahan. Kung hindi ka naman na-germatize ng kanyang Holy Spirit, sabi niya, you'll never go in the rapture. No? You'll never raise from that place that you go beneath the grave. That's right, sabi niya. Barry Branham. Si Barry Branham po nagsabi niyan, no? Kita niyo mga kapatid, kailangan talaga natin, we must be filled with the Holy Spirit. Dapat may revelation talaga tayo. Ang nilalaman ng Bible, kahit gano'n pa ito kalalim. Kailangan, kahit gano'ng kalalim yan, kailangan sumunod tayo o yung we have to adjust para tayo po mag-a-adjust para maabot natin kahit gano'ng kalalim. Kaya nga may pagtuturo di ba? May pangangaral every Sunday. Nangangaral natin pastor na kailangan din naman natin pakinggang mabuti para ma-absorb natin, para malaman natin na kahit kalalim ng revelation na yan, maaabot natin. No? Yung mga diver, katulad ng mga diver, di ba? Nag-train lang iyan ng mga ilang years para maano nila yung ilalim. Katulad po ng mga kapatid nating mangyan, naalala ko si kapatid, si pastor na Gan. No? Ang mga mangyan, trabaho rin ng mangyan, mga maninisin. No? Kahit wala silang gadgets o yung aparato, yung ginagamit, yung mga oxygen, kaya nilang sumisig. No? Na tumagal sa ilalim, ganun din po. No? Kailangan din po natin matrain. Dahil pag train na tayo dyan, kahit gaano kalalim yan, maabot at maabot po natin. Sabi dito, dahil po sa kang tunay na bride, no, ipapaunawa sa inyo ng Diyos yan, kapatid. Sa pamamagitan ng Holy Spirit. Sabi ko nga, kahit gaano kalalim yan. Kasi hindi naman magbibigay ang Panginoon sa kanyang nobya nang hindi niya kayang abutin. Amen? At sabi rin ng mahal na propeta, Branham, dapat meron din tayong, of course, rapturing faith. No? Ano ba ang rapturing faith na sinasabi? Baka marami rin nakukonfuse dito. Kasi kung tatanungin mo ang mga nasa denominations, no? Tatanungin mo sila kung may faith ba sila. Siyempre sasabihin nila, may faith kami. Lahat naman, sabi nila ng tao, may faith. Kahit pagano yan, may paniniwala yan, hindi nga lang sa Bible, kundi sa kanilang kinagis ng tradisyon. No? Ang hinahanap ng Diyos, no, kung yung rapturing faith na yun ay yung faith na katulad yung kay Enoch. Yung nakakaalam kay Enoch. Si Enoch po ay hindi nakaranas ng kamatayan. No? Kung babasahin niyo pong Bible, siya po yung tao na hindi niya po naranasan yung pamatay. Kasi nga, lumakad siya, no? Lumakad siya sa kagustuhan ng Panginoon at bigla siyang kinuha. He was caught up. No? Kinaught up siya ng ating Panginoon. Isa lang halimbawa si Enoch na may rapturing faith. Although marami pang iba. No? Yung ganyang klaseng faith ang hinahanap ng Diyos. No? Hindi po yung faith ko ay ganito, faith ko ay Baptist, faith ko ay Presbyterian, hindi po ganong faith. No? Ang faith ko na hinahanap, yung paano mo sundin yung salita ng Panginoon. Sundin mo ang salita ng Panginoon, of course, nang may katahayagan. Kasi ang mga sektang ito, na nabanggit ko, may mga faith din po itong mga to. Sinusunod nila ang salita ng Diyos, pero malayo sa kapahayagan ng Panginoon. Out of context, kumbaga. Diba? Kasi ang pagbasa nila sa Bible is literal. Wala po yung katulad sa atin na ipinahayag na symbolic minsan, no? Ang Panginoong Hesus, pag nangaral yan noon, pag nagsalita, always yan, yung patalinghaga, no? Nasa sa tao kung paano niya i-absorb o kung paano niya intindihin, di ba?
Kaya kailangan po tayo maging solid, no? Tayo po dapat maging solid sa purong-purong salita ng ating Panginoon. Yung puro, walang halong libadura. It must be pure. No? Walang dagdag bawas. Sabi nga nito, kahit banal ang isang simbahan, may mga simbahan din na hindi po dito sa end time, ha? May mga simbahan din po ng mga banal. Pag sinabing banal, ito po yung hindi rin po sila nagbawal din po sa kanilang sa sisters, sa mga kalalakihan, bawal din po sa kanilang mag-shorts. No? Mag-make up. Mahaba din po ang kanilang buhok. Sa mga lalaki, bawal pa nga yung ganito. Kailangan talaga long sleeve. No? Sa Indonesia ata yun. Nakita ko yung ano nila kay Lolo noon. Meron silang naka-chat na family doon. Denomination sila, pero talaga naman pag sa pananamit nila, kita mo naman yung how holy they are. Banal nga sila, pero yung salita ng Panginoon na puro, hindi nila maabot ang kapahayagan, no? Wala silang kapahayagan na lamang. Marami pong ganyan, no? Ito yung tipong ito yung po yung mga simbahang yung tipong qualified sila as a wise virgin. Kunti na lang, yung salita na lang talaga ang kulang, wise virgin na po sila. Yun nga lamang, katulad ng sinabi ko, kulang sila sa langis din. Pero basta kulang sa kaunawaan, pagdating sa Biblia, sabi nga, hindi ka rin makakasama sa rapture. Kailangan mo maunawaan ang Biblia. Kaya ba talaga may kaunawaan tayo pagdating sa salita ng Diyos? Sa Bible. No? Kaya dapat, lagi tayo nakikinig, no? Sa mga itong pangangaral. Makinig ng mabuti sa pangalan ng pastor, kasi sila yung ginagamit ng Diyos. The fivefold ministry. No? Magkakaroon ng, para magkaroon tayo ng kaunawan sa kanyang salita. Kasi wala na si Brother Branham eh. Ang meron na lang, ang natitira na lang is yung mga preaching niya through tapes, spoken word. Kaya ang ginagamit ng Panginoon niya is yung fivefold ministry. No? Ministers. Kaya kailangan pag nangangaral, kailangan natin pakinggan mabuti kung anong sinasabi para hindi po tayo maligaw. Kasi meron po talaga yung talagang matagal na sa end time, tumanda na sa end time. Pero pag tinanong mo, hindi niya alam kanyang sinasagot. Kasi nga minsan, katulad na sila, present ka nga sa church, pero yung isip mo naman, lumilipad, pag preaching, kung ano-ano yung iniisip, di ba? Ganyan ang kaaway, minsan inaagaw niya ang attention mo, di ba? Kakalamitin, bubulungan ka niyan. Yung sinampay mo, uulan na. Yung trabaho mo, ganito, ganyan na. Di ba? Minsan, ganyan din mo. Pag umaagaw ng attention yan, ha? Ganyan ang kaaway. Ganyan katuso ang kaaway. Gagawa at gagawa ng paraan para ang nobya ng Panginoon malihis. Yung hindi ka nga lang makasama sa rapture, tuwang-tuwa yan. Yes, may kasama ako, gumagawin yan. No? Ito mo kanina sinabi ko, no? Kailangan din natin makinig sa pangalan natin Panginoon. Ang mahirap dyan, hindi ka na nagbabasa ng Bible, no? Ng spoken word, katulad ng sinabi ko, kapag Sunday, hindi pa tayo attentive sa sinasabi ng pastor, yung lumilipad yung kaisipan natin tuwing preaching, paano tayo magkakaroon ng pangunawa? No? Talagang maiiwan po tayo pag yan ang ating system. No? Pagdating sa pakikinig sa salita ng Panginoon. Kaya minsan magbasa-basa rin po tayo, no? Spoken word. Kasi nandyan din po yung mga preaching ng ating mga propeta, nandyan po yung mga revelations. No? Kasi yung mga pastors natin, yung mga ngaral natin, dyan din po kumukuha. No? Now, basahin po natin yung kasulatan sa John. John chapter 5, verse 20 to 29. Sabi niya rito, marvel not at this, for the hour is coming. Sino po magsasabi niyan? Jesus Christ. In the which all that are in the grave shall hear His voice. No? Kahit yung mga patay, pag sinabing grave, sa libingan.
And shall come forth they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. No? Dito po, no? Ito po yung sinasabi ni Brother Branham kanina sa kanyang mensahe natin binasa. No? Ngayon po mga kapatid, may dalawang klase ng resurrection. First resurrection, sabi niya dito, "Then in Christ shall rise together with the bride in the rapture." Ito po yung sa Thessalonians natin binasa na sinabi rin na kapatid na William Marion Branham sa kanyang mensahe. Tapos yung second resurrection, ito po yung general resurrection. Pag sinabing general, lahat ng patay babangon. Babangon lahat ng mga patay nang gumawa ng mabuti at gumawa ng masama. Para saan? For judgment. Yan po yun mga kapatid, no? First resurrection, ito po yung rapture. Na yung mga nangamatay kay Kristo, ito po yung mga naunang bride na namatay na, no? Sila po ay unang babangon. Unang babangon at makakasama natin sa rapture. Kaya kapatid, kayo gusto makasama, you must stay in the line. At ang second resurrection, ito po yung general resurrection. No? Para saan? Kanina ito yung para sa judgment. Mabubuhay sila for judgment. Hahatulan ka ayon sa iyong gawa. No? Ngayon mga kapatid, konektado po itong John chapter 5 verse 28 to 29 sa Revelation chapter 20 verse 11 to 15. Amen. Ito po mga kapatid. Konektado po ito sa nabasa natin kanina. Sabi niya, "And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead." Ito ha. Tingnan po niyo mabuti. "And I saw the dead, small and great, stand before God. And the books were open. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were just out of those things which were written in the books according to their works." No? Katulad din po doon sa John nating nabasa, ganun din po. No? Babangon ang mga patay. Amen? Sa first resurrection na ating nabasa, ating tinutukoy kanina, ito po yung special na araw. No? Special na events para lamang po sa mga bride. Yung sinasabi ko kanina, tinutukoy ko kanina. No? Tapos sa mga bride na napuspos ng Espiritu Santo ng Diyos na nakaunawa sa kanyang salita. Amen? Sa pamamagitan ng pakikinig ng mga pangangaral. Kaya importante po rin yung pakikinig. Sa pangaral ng ating, sa mga pangangaral ng ating mga pastor. No? At yung second resurrection naman, babangon din ang mga gumawa ng kasamaan, yung mga hindi naniwala sa ating Panginoon. Kasama na po dyan ang mga Muslims, atheists, pagano. At sila ay hahatulan. No? Ngayon, dito natin sasagutin yung katanungan kanina sa rapture of the church, kung ito ba ay pre-tribulation or post-tribulation, or before tribulation or after tribulation. Ang first resurrection or rapture para sa mga ay mangyayari before the Great Tribulation. Yan po mga kapatid, magaganap po ang rapture bago mangyari ang malaking kapighatian. No? Praise the Lord! Kukunin muna ng Diyos ang kanyang mga nobya bago pa man dumating ang malaking kapighatian. No? Kaya, maswerte tayo, mapalad tayo. It is a gift, no? It is a gift para sa mga bride ng Panginoon na napili. Yan ang magiging reward po natin. Hindi po natin dadanasin ang Great Tribulation. No? Ang second resurrection naman ay magaganap pagkatapos ng Great Tribulation. No?
bago mag-tribulation, kukunin muna ng Panginoong Jesucristo ang kanyang nobya. We will meet Him up in the air. Tapos katapos bago dumating yung tribulation, pag dumating yung tribulation, yung mga natitirang mga nabuhay, mga buhay pa na hindi nakinig o walang kapahayagan, dadanasin nila ang Great Tribulation. At pagkatapos ng Great Tribulation, saka babangon, ito yung second resurrection, magaganap pagkatapos ng Great Tribulation. No? Kasi dyan sa kapighatian ng yan, sigurado may mga mamamatay dyan. No? Kahit buhay ka pa doon, ongoing tribulation, meron papahamak yan. Kung saan hatulan ang mga tao ayon sa kanilang gawa. Amen? Sana manilaw po yun, mga kapatid, no? Now, paano po natin malalaman kung kailan magaganap ang rapture? No? May nakakaalam po ba? Sabi dito, may binigay pong hint o clue ang Bible patungkol dyan. No? Pagdating sa rapture, sa huling araw, sa mga huling araw, I mean. Balikan po natin yung ginamit nating scripture kanina sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Tandaan po natin itong verse na ito, mga kapatid. Ito yung binigay na hint o clue para sa atin. Ito ay binigay lamang para sa mga nobya. Itong clue na ito ay hindi binigay sa karamihan. Sa mga nobya lamang sa bride. Amen. Kaya mapalad po tayo. Kasi hindi lahat nakaalam ito o binigyan ng kapagyarihan ng Diyos. No? Ibinigay ito para sa mga nobya lamang. Ngayon, balikan natin. Sabi na dito, for the Lord Himself shall descend from heaven. Ito yung sinasabi ko, na hint o clue bago dumating ang rapture. Sabi na rito, una, may shout. Heaven with a shout. That is the first. Tandaan po natin yan, ang first na sign. Second sign, with the voice of an archangel. Second sign po yan. Pangatlo, and with the trump of God. Yung trump na ito yung trumpet. Trumpet po yan, trumpet of God. Yan po yung tatlong signs na binigay. No? Sa ating mga nakaunawa, yan po ay clue o hint, no, na binigay ng Panginoon para malaman natin na paparating na ang rapture. Pero ang interpretasyon ng iba dyan, no, yung mga denomination, pag darating ang rapture, no, sabi niya dito, literal po ang pagkaano nila. Diba? Sabi niya dito, for the Lord Himself, siya bababa daw ang Panginoon, no? Makakahindig daw sila ng sigaw mula sa kalangitan. No? Yun ang interpretasyon ng ibang denominations or ng mga denominasyon. Second, sabi na, magsasalita ang isang arkanghel na marinig sa buong mundo. Una, makakarinig sila ng sigaw. No? Pangalawa, makakarinig din sila ng boses ng isang anghel, isang arkanghel. Marinig sa buong mundo. No? Tapos, saka daw makakarinig sila ng trompeta. No? Kung nanonood kayo yung news, yung trumpet na ginamit sa Israel, yung nakakatakot na sounds, yun, malaking trompeta po yun. Yung warning signs. No? Saka daw magkakagulo daw. Pag narinig nila yung magkakagulo daw yung mga tao. No? Magbabagsakan ng aeroplano, magkakaroon ng banggaan. No? Sasakyan sa kalsada, nagkulay. Kung ganyan po yung events na mangyayari, magaganap, maraming makakaalam. Napaparating na pala ang rapture. Rapture na pala. No? Pero anong sabi ng Bible patungkol dyan? Sabi niya, ito ay sikreto. Yes. Sikreto po itong magaganap. At ang nakakalam lang ito ay mga nobya. No? Sabi nga niya, ako ay darating na ang Panginoon ay darating na katulad sa isang magnanakaw. Kung tulad sa isang magnanakaw, ibig sabihin walang makakaalam. Even the bride. Amen. Hindi natin alam kung kailan siya darating. Maaaring ngayon, bukas, umaga. No? Pero ang maganda dyan, binigyan tayo ng clue. No? Katulad ng sinabi ko kanina, kaya tandaan nyo po ang verse na yan. No? Ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Yan po yung hint natin, yung clue.
Kasi wala naman pong magnanakaw na mag-a-announce na kanyang pagnanakaw, di ba? Tapos sabihin mo sa isang may bahay, anong oras kayo matutulog? Ganitong oras, bakit? Pupunta ako, magnanakaw sa bahay niyo. Wala namang ganyan magnanakaw, di ba? Walang magnanakaw na, i-announce na niya siya ay magnanakaw. Malalaman mo na lang na nakawan ka kung may nawawala sa iyo, di ba? Yes. Amen? Sabi ko nga kanina, para sa mga bride, nabigyan tayo ng revelations, ng hint o ng pagdatong ng rapture. Na yung interpretation ng First Thessalonians ay na, ito, yung nakasulat sa Revelation, sa First Thessalonians chapter 4 verse 16, ito ay nahayag din naman. Saan? Sa Revelations din. Sa Bible din, sa Revelations chapter 10. Chapter 10 verse 1 to 4 at 7. Amen? Basahin po natin mga kapatid. Sabi niya, ito, Revelation, ito yung interpretation din, presentation ito doon sa First Thessalonians. Sabi niya, and I saw another mighty angel come down from heaven. Sa First Thessalonians, sabi niya, a mighty angel came down. Sabi doon sa First Thessalonians, down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was, it were the sun, and his feet as pillar of fire. Ito na. Ito na pala yun. Verse 2, sabi niya, and he had his hand a little book. Ito ulit, a little book open. Siguro maliwanag na po sa inyo mga kapatid kung ano yung little book open na yan. Nakabukas na libro na yan. Walang iba kundi ang Bible. And he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth. And sabi niya, and cried with a loud voice, and when a lion roared, and when he had cried, 7 thunders uttered their voices. So 4. And when the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the 7 thunders utters, and write them not. Sabi niya, huwag daw isulat. Ngayon, dyan po tayo sa 7. But in the days of the voice of the 7th angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants, the prophet. Maliwanag po yan mga kapatid, ha? Huwag po tayo makonfuse dyan. Yung shout na mababasa sa Revelation 1 to, sa Revelations chapter 10, 1 and 2, no, bumaba ang mighty angel, no, naghayag ng kanyang salita sa bawat sulok ng mundo. Ito po yung, sa 1 Thessalonians, ito po yung shout, no, na sabi niya, kasi, paano sa verse 2, sabi niya rito, his right foot, he set his right foot upon the sea. Pag sea, tumutukoy sa tubig. Ito po mga kapatid, tandaan niyo po ito, pag sinabing sea, ito po ay tubig. At sa Bible, pag sinabing tubig, ito ay maraming tao. Tandaan niyo po yan. And his left foot on the earth. Pag sinabing earth, it is dry land. Pag sinabing dry land, kukunting tao ang naninirahan. Ibig sabihin lang po niyan, ang Diyos bumaba upang maghayag ng kanyang salita sa lahat ng tao. Even in the sea and in dry land. Di ba? Nag-ikot po ang ating Panginoon nung siya ay bumaba. Diba? Naghayag siya ng kanyang mga salita. Di ba? Huwag po tayong confuse po yan. Ito po ay revelation para sa atin. Napakagandang revelation po yan na hindi na alam ng iba. No? Na yung Thessalonian, sa chapter 4 verse 16, ito po, yan. Ito po yung sa mababasa po natin yung revelation yan dyan sa may Revelation chapter 10. No? Ito naman, sabi niya, yung kanina, yung nahayag na libro na bukas, ito yung shout, yung kanyang ebanghelyo na ihayag sa lahat. Di ba? Hindi katulad ng interpretation ng denomination na sinabi ko kanina na
may marinig siya ng sigaw mula sa langit. Hindi po ganun yun. Ang interpretasyon po niyan, ayan, nakabukas yung libro, which is the Bible, na ihayag po sa lahat ng tao. Nag-gets niyo po? Sana maliwanag po yun, ha? Naihayag na yung salita ng Panginoon. No? Hindi po yan yung events na magkakasunod na narinig nila yung tatlong yun. Hindi po. Una, sa atin, marinig natin yung Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya nga po nandito tayo, di ba? Tapos ito naman, yung voice of the archangel na sinasabi sa Thessalonians ay mababasa rin naman sa Revelations chapter 10, 3 and 4. Sa same verse, sabi niya dito, and he cried with a loud voice, and when a lion roared, ito po yung kanina sinasabi ko na and I cried with a loud voice, no? Ito po yung ihayag na Ebanghelyo, and when a lion roared, and when he had cried, 7 thunders uttered their voices. And the 7 thunders had uttered their voices, and when the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write them, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the 7 thunders uttered, and write them not. Mga kapatid, ito po yung boses ng Arkanghel na sinasabi sa Thessalonians, chapter 16. Chapter 4, verse 16. I'm sorry, medyo nabubulol ako. Na, ito po, binigyan po tayo ng revelations dito na sinasabi, ito ay tinig ng 7 thunders. At ano tong 7 thunders na to? Ito po yung 7 messenger of the 7 church ages. No? Maliwanag po yan, mga kapatid, na yung 7 thunders niyan, tumutukoy yan sa mga 7 mensahero ng 7 iglesia ng kapanahunan. Sila po yung mga messenger. No? Ito po yung sinabi sa Thessalonian na voice of an archangel. O dalawa na po yun, no? Na hint. Yung trumpeta naman po na mababasa natin, nabasa natin sa Revelation chapter 10 verse 7. Nabasa natin kanina. Sabi niya, but in the days of the voice of the 7th angel, when he shall begin to sound, the mystery of God shall be finished. He has declared to the servant his prophets. Ang trumpet po yun, walang iba kundi ay ang gospel mismo. Gospel na ipinangaral at inahayag ng ikapitong anghel, no? Ikapitong anghel sa huling iglesia ng kapanahunan, which is the Laodicean Church. At sino po yun, mga kapatid? Malinaw naman po siguro, alam naman na po siguro kung sino yun. Yung huling mensahero o yung mensahero ng Laodicean Church Ages. Walang iba kundi ang ating mahal na propeta, William Marion Branham. Yan po yung tinutukoy po dyan. Kaya kailangan malaman po natin, no? Walang iba po yan kundi ang ating mahal na propeta dahil siya po yung ginamit o inatasan upang ihayag, no? Ihayag ang revelations ng Biblia. Wala pong ibang gumawa niyan. Kung napansin nyo from Ephesus, although may mga mensahero dyan, pero habang nadadagdagan, hanggang dumating ang ating kapatid na William Marion Branham na siya ang naghayag lahat. No? Siya ang naghayag lahat. Kung babasahin po ninyo, no? Sabi niya nito, dahil siya ang maghayag ng lahat ng mystery na kapaloob sa Biblia. He revealed all the mysteries of God. No? Walang ibang taong dumating dito sa mundo o sa lupa na naghayag ng malalalim na kapahayagan kundi si William Marion Branham lamang po. Kasi siya lamang po yung naatasan. Siya po yung worthy, no? Na maglalantad ng mga kapahayagang ito. No? Kaya tayo mga nakikinig, nagbabasa ng preaching, nakikinig sa tapes, nagbabasa ng spoken words, no? Nagkaroon din po tayo ng kapahayagan. Nang dahil po sa mensahe yung we have received all the revelations. Kaya mamahalay po tayo ng kapatid. No? Kaya yung sinabi ko kanina, hindi po ito sabay-sabay na maririnig katulad ng interpretasyon ng mga denomination. No?
Nauna, makakarin sila ng sigaw, magsasalita ng arkanghel, kung sino man arkanghel na yan. And then yung trompeta, hindi po ganon, hindi po sunod-sunod, hindi po sila marinig mo na, although sunod-sunod na isang araw, hindi po ganon yun. Sa paglipas po ng panahon, nalaman po natin yan. No? Nung pagdating ng ating Panginoong Kristo, nung gumamit siya ng 7 propeta, 7 mensahero, at ang last, ang pinakalaking trompeta yung pag-reveal ng gospel. No? Kaya sana mga kapatid, malinaw po yan sa Adam at sa atin. No? Kailangan alam po natin yan. No? Kaya napaka-importante po ng pakikinig ng teaching. Lalo na nandyan po nakapaloob yung mga revelations na bawat bride dapat alam yan. Amen? Dahil maraming tao sa denomination, no? Sabi ko kayo na mag-aakala, may nakasulat doon, they take it up literally. No? Na makakarinig sila ng sigaw. No? Baka malaking boses siguro yon. Mas malakas pa sa speaker. Kasi biruin mo, buong mundo maririnig. Hindi po ganun yun, mga kapatid. No? Kaya mapalad po tayo, no? Sa ngayon narinig natin yung salita ng Panginoon, mga revelation ito. Ngayon, ang tanong, gugustuhin ba natin maiwan sa rapture? Are we still mag-stick pa rin tayo sa mindset na kahit hindi ako makasama sa rapture, di ba rin? Masasave pa rin naman ako. No? Sabi ko nga, iba yung kinakasal sa audience ka lang. Iba yung pakiramdam. Sa mga nakaranas ng ikinasal, no? Iba yung pakiramdam. Siyempre maraming magnanais sa atin na makasama sa rapture. Pero ang tanong, nakakasunod po ba tayo mga kapatid sa salita ng Panginoon? Hindi sapat na naisin mo na makasama ka sa rapture, kundi gawin mo ang iyong bahagi. No? Ang sa gawin ay makasama ka sa rapture. Sabi nga nito, work your own salvation. Work out your own salvation. Individual po yan. Even though marami tayong nobya, individual pong pagkakasave natin. Sabi nga, kung gusto makasama sa rapture, you must stay on the line. Ibig sabihin, manatili ka sa salita. Huwag kang lalayo. Kung naguguluhan ka, kung may confusion ka, kung may isip mo, may pastor po tayo. As our pastor. No? Nandiyan po sila. Kaya may pastor tayo kasi binigay sila upang maging gabay natin. Para hindi po tayo maparingwara o malayo sa kanyang salita. Amen? Sabi mo, manatili tayo sa salita ng Diyos. Pamuhay po natin ito. Nang sa ganon, makita rin naman nila, no? Ng mga denomination, sa mga tao, na nakikita nila sa Kristo sa ating buhay. Amen? Diba? Ito yung special term events na ito, yung rapture na ito. No? Na balang araw, na kung hindi man natin maranasan, at least sabi niya, all the dead in Christ shall rise first. No? Babangon tayo kung hindi man natin ano yung rapture na yan, kung hindi man tayo kung mas mauna man tayong pamatay kaysa pagdating ng rapture, at least sabi ko nga, babangon tayo, babangonin tayo ng ating Panginoon. No? At yung mga naiiwan pa, yung mga buhay pa, at pagdating ng rapture, babaguhin din ito ng Panginoon ng mga yan. Bibigyan ng panibagong katawan, which is our theophany body. No? At makakasama po natin ang ating Panginoon sa lapahan. No? Kaya yung mga namatay nating kapatid, huwag po tayong yung sa Ilocano is yung magdalamhati. Kumbaga, they are only sleeping. No? Although namimiss natin sila, nandun na yun eh. Bilang tao, may emosyon tayo. Hindi naman tayo bato, no? Na walang emosyon. May emosyon tayo. Namimiss natin sila, pero darating ang araw, they will rise up again. At makakasama natin sila sa rapture. Amen. Praise the Lord. At pagpurihin po ang Panginoon sa kanyang salita na siya magdagdag pa, no? Mga kaalaman at revelations, no? Habang tayo nandito, wala po tayong gagawin kundi ang makinig ng makinig sa salita. And then, wag lang po tayong makinig,
kundi pakibahagi po tayo. I-work out po natin ang ating mga nakapakinggan. Amen? Nang sa ganun is, sabi ko nga, makasama natin ang nobya at hindi lang po tayo maging audience. No? Parang araw sa kasalang magaganap. In the rapture. Amen? Hallelujah. Bago ko ibigay sa ating tagapanguna, awitin po natin muli yung awitin natin kanina, yung una natin inawit, yung He's Coming Soon. Amen. Kasi yung mensahe ng He's Coming Soon, konektado rin po dito sa ating nabasa. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid.
Father once again, Lord. Tunay nga po, Panginoon, ang iyong salita, na siyang nagiging sandigan namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kapahayagan. At nalaman namin, Lord, ang mga nakatagong mysteries, Lord. Maraming salamat ang Panginoon sa ginamit mong propeta. Dahil sa Kanya, Lord, nagkaroon kami ng revelations. Maraming salamat, Lord, at natutunan namin. Nakita namin, Lord, nabuksan ang aming mga mata. Nang sa ganun ay makapaghanda kami, Panginoon, bago mo ulit kunin ang iyong mga nobya, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Lord, sa pagtatapos po ng aming gawain ito, I hope, Lord God, na naging malinaw, Lord, ang iyong salita sa bawat isang nangakinig, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Hinihiling ko po na bless mo po ang bawat isa sa amin sa umagang ito. Ganon din po sa aming mga kapatid na hindi nakarating, Lord. Always, Lord, give them, pahintulutan mo po, Panginoon, na alalahanin kanila sa araw ng linggo, Panginoon. And dahil sa pakikinig, Lord, nalalaman namin, Panginoon, ang iyong salita. Nalalaman namin ang lahat ng misteryo na nakapaloob, Lord. Hipuin mo po ang puso ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah, Lord God. At sa mga kapatiran namin may sakit, Lord, uli, nalalapit po namin sila sa iyo, Lord. Ang sa ganun makamit nila ang kagalingan, Lord. Kagalingan na nanggaling po sa iyo, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po. At muli, ibinibigay po namin ang kapurihan sa iyong pangalan, sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Hallelujah. Pinabalik ko po sa ating nakakapanguna.